saan si Jesus, kaya dito napakain yung 5,000, diba? Maalala nyo yung kinausap siya ng kanyang alagad. Palis mo na itong mga taong ito na bumili na sila sa bayan-bayan. Hindi. Tutuloy nyo sila, kayo magpapakain sa kanila. So, nakikita natin dito na yung mga tao tungkol na sumusunod sa kanya, may tagpupan na hinahanap nila ang Panginoon, na sinabihan sila sa bukong John, sinabihan sila ng sinabihan nila ang Panginoon, Guru, kailan ka nandito dito? Hinahanap ka namin. Umarap sa kanyang, umarap sa kanila ang Panginoon, sabi, hindi hinahanap mo dahil nakita yung gawa na yung dahil lamang kayo sa Panginoon sa mga bagay nito, kundi nalalaman yung chan nyo. Yung bahagi nyo may madali silang nagtatago sa kanilang layunin na dahil napapakain sila na susustentuhan ang kanilang pansamantalang pangangailangan. Ngunit sa bawat paghayo ni Jesus ay naroon na nagpapangaral at sumusulong ang salita ng Diyos at ipinapaabot ang Ebanghelyo sa mga tao sa kanilang pagdinig upang sa kanilang pakikinig sila ay sumampalataya sa Panginoon Kristo. Ang nais kong tingnan natin sa hapon na ito, yung aklat o takbo sa Lucas chapter 10 verse 38 to 42. So mahabang natin talata lang ito, nasa 5 talata lang ito, tahabot tayo ng 2 oras. Yun lang po. So muli tingnan natin yung tagpong ito. So bago nga dumating sa tagpong ito ay maraming mga may malang ministeryo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nariyan ang pinagaling niya ang alipin ng senturyon, binuhay ang anak ng babaeng balo, nagpatawad sa mga kasalanan ng babaeng mga marunya, binuhay ang anak ni Jairo, nagpakain at nagpagaling ng mga may sakit, at marami pang ibang ministeryo ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya maraming tao ang nais sumunod sa Panginoong Jesucristo at sumusunod sa Kanya. Sa paghayo ni Jesus ay maraming sumampalataya sa Kanya. Sa pangyayari nga po ito, itinutok na ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang pag-iisip patungong Jerusalem. Dun sa Lucas chapter 9 verse 51, yung transition ng bagay na ito, ng mga may malang ministeryo na kanyang ginawa. Sinabi sa verse 51 na nang malapit na ang araw upang siya'y tanggapin sa itaas, tinutok niya ang kanyang sarili papunta sa Jerusalem. So, yung bakit natin maaaring magtanong tayo, bakit niya tinutok yung kanyang sarili sa Jerusalem? Upang ganapin ang talagang pinakalayunin ng kanyang pagbarito. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ito rin sa Lucas chapter 9, verse 21 to 22. Babasahin natin. Ito yung pinakalayunin ng kanyang pagbarito. Sinabi niya dito na verse 21, subalit kanyang pinagpilit at pinagputos sa kanila sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo na huwag itong sabihin kahit kanino man, na sinasabi ang anak ng tao ay kailangan magbusa ng maraming bagay at takwil ng mga matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. So bakit nga ba doon lamang yung ministeryo ng Panginoon na binigyan ng salita ng Panginoon? Marami mga bagay. Sa panahon natin, maraming ministeryo ngayon na may healing, papagalingin ka sa mga karamdaman, wala nang pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit yun lamang? Sapagkat yun ang pinakatanging kaparaan ng Diyos sa ililigtas ng mga kasalanan. Yun ang itinutok ni Panginoong Jesucristo. Diba sa pangangaral din ng Apostol Pablo sa mga Atenas, mga Athens, yung sa chapter 17, verse 4 or 5, sinabi niya na itong si Jesus ay kailangan mamatay, mabuhay. Kailangan mabuhay, maghirap, mamatay at kailangan mabuhay ng 3 araw. Sapagkat yun yung pinakadahilan ng pagpunta rito ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung pinakalayunin sa ikaliligtas
ligtas ng makasalanan. Ngunit, karugtong ng kanyang sinabi, ay yung mga nagnanais naman sumunod sa kanya, ay huwag nilang tignan ng pagsunod nila sa Panginoong Jesucristo na malalaman na ng kanilang tiyan o magkaroon ng pansamantalang magustuhan ng kanilang pansamantalang pangangailangan. Sinabi niya rin sa verse 23 ng ating binasa sa Lucas chapter 9, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, ay tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So bakit dito ganito na lamang ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon? So yung pagpapatuloy dito ng ating Panginoong Jesucristo sa paghayo patungo ng Jerusalem kasama ang kanyang mga alagad, ang pinakamahalagang ministeryo ng Panginoon ay ang pangangaral na kung saan ito'y haantong sa buhay. At kaakibat ng iyong pagsunod ay may requirements ng Panginoon. Itong bagay nito na sinabi ng Panginoon, pagkihan ng kanyang sarili at sumunod sa akin. Dito ay pumasok sila sa pagpapatuloy na nila ng kanilang paghayo patungong Jerusalem. Sinabi natin ay tinutok na nga ng Panginoon ang kanyang isip patungong Jerusalem, ay pumasok sila sa isang lungsod na tinatawag na Betania. Dito sa Lucas, malinaw kung anong lugar ito. Ngunit kung babasahin mo sa John chapter 11 verse 1, ay Betania yung tinutukoy dito sa bahay ni Marta at ni Maria. Si Marta na tumanggap kay Jesus at hindi kasama na nakaupo sa pakikinig ng kanyang kapatid na si Maria. Dahil si Marta ay naging abala sa paganda at paggawa na nauukol sa pagdating ng Panginoon. Kasama ang kanyang mga alagad. Makikita natin dito na malaking paghahanda ito. At si Marta ay abala. May mga tao at maraming tao talaga ito. Dahil ang Panginoong Jesucristo, tala natin, ang Panginoong Jesucristo, sinusundan siya ng maraming tao. At sa tatlo ito, ay yung paghahanda ni Marta ay talagang sasabi natin, napakalaki ito. Ngunit mas pinakita ni Jesus ang mas higit na kailangan at ito ang pagpapahalaga sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya basahin natin yung tatlong ito habang naglalakad si verse 10, chapter 10, verse 30 to 42. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, so umahayo ang Panginoon, pumasok siya sa isang nayon, isang babae ang pangalan ay Marta, tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay, at siya ay isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay nahabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at lumapit siya sa Panginoon at sinabi, Panginoon, wala pang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa. Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay, subalit isang bagay ang kailangan. Hinihili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi bubungin sa kanya. So makikita natin yan sa dito, yung mga ganitong bagay na sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Marta ay may pagpapahalaga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya makikita natin ang ganitong mensahe. Ang patunayan ng pagkilala sa Diyos ay sa pakikinig na may pagtanggap at pagsunod sa kanyang salita na siyang katibayan ng ugnayan sa Diyos. Sinabi natin, makikita natin yung mensahe dito, ang patunayan ng pagkilala sa Diyos ay sa pakikinig ng may pagtanggap at pagsunod sa kanyang salita na siyang katibayan ng ugnayan sa Diyos. Tulad ng aming sinabi sa mga pagtuturo nga, ang pagtanggap at pagsunod sa salita ng Panginoon ang siyang itinuturing na papalad at may relasyon sa Diyos. Mamaya may makikita tayong mga sinabi ng salita ng Panginoon, particular dito sa Lucas chapter 11 or 12. Ngunit
nakikita natin yung dalawang bagay dito. Ang nalimit na nalilimutan ng mga unay or sa kanilang pagsampalataya sa Panginoon o nagnanais sumunod sa Panginoon, dalawang bagay ang maaari natin makita sa ganitong layunin. Yung una, ang paggawa ay pinapalit sa layunin na dapat sumunod. Pangalawa, ang pagsunod ay bunga ng pagpaprioridad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tingnan natin yung una, ang paggawa ay pinapalit sa layunin na dapat sumunod. Maraming henerasyon natin sa panahon ngayon ang nagsasabing tagasunod sila ng Panginoong Kristo. Handang ipakita yung kanilang pagsunod sa Panginoong Kristo sa mga aktibidad ng iglesia. Ang iba is paraan ng kanilang praise and worship. At ang iba ay sa uri ng paggawa ng mga aktibidad sa loob ng iglesia. Lahat ng yun ay ginagawa nila para sa Panginoon. Wala naman akong tungkol sa sinyasi o gawain para sa Panginoon. Ngunit kung ito ang pinapalit natin sa masigit na nire-require ng Panginoon sa atin, sa mga pangangaral na dapat sundin, ay hindi talaga tayo nagmamahal, nagbibigay luwalhati, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Isa sa magandang halimbawa nito ay yung nangyari kay Saul. Di ba? Siya na hari ay ginawa ang gawain na nararapat para sa paring si Samuel. Dahil nahuli lamang si Samuel. Anong sinabi niya dun sa tagpo ng chapter, sa 1 Samuel chapter 13, verse 9 to 13. Nung nahuli si Samuel, sabi niya, sinalubong siya ni Saul. At nung nakita ni Samuel, yung ginawa ni Saul, anong ginawa mo? Sana hinintay mo ako. Ang ginawa ano sinabi ni Saul, nung nakita ko umaalis na sa akin yung mga Israelita, naghahanda na mga Pilisteo, natagalan at alam ko matatagalan ka pa, ginawa ko na lang ito para naman sa Diyos. Nag-violate niya yung salita ng Panginoon. At sinabi niya siya ni Samuel na sana hinintay mo ako at ngayon ay aalis sa iyo ang nasana yung kaharian ay nasa sa iyo magpakailanman. At hindi lamang ito first instance, hindi nangyari ito sa pangalawang pagkakataon sa 1 Samuel chapter 15 verse 18 to 22. Sa verse 21, sinabi doon ng Panginoon ay sabi na patayin lahat ng Amalekites, pati ang kanilang mga hayop. Ngunit, iniiwan ang pinakamabuti na ihahandog daw nila sa Panginoon. At sumagot si Samuel, verse 22, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod ba sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog? Ang pakikinig sa Kanyang salita ay mas mabuti kaysa sa paghahandog ng mga taba ng tuba. Kasi sabi natin, wala namang masama sa zealousness or sa Saul sa paggawa ng nautungkol sa Panginoon. Ngunit alam natin na hindi yun yung pinagputos sa Kanya na siya niyang ginawa, kundi siya ay lumabag sa utos ng Panginoon. Madalas na pinapalit natin ang maalam na paggawa natin sa masigit na pinagputos ng Panginoon. Ano nga ba yun? Na makita ito sa atin, sabi ng ating Panginoon sa Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Sa bahagi yun, sinabi ko na hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Bago yun, at sinabi ng mga tao doon sa kanilang talagay sa pagsunod sa Panginoon, Panginoon, di ba sa pangalan mo, magpaalis kami ng demonyo mo, ginawa namin ito, ganito, ganyan. Ngunit ano sinabi ng Panginoon, umalis kayo, hindi ko kayo makikilala, you are evil doers. So makikita natin na ang mga gawain pang reliyon ay hindi magiging
magiging batayan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin, mabuti naman ang ginagawa ni Marta. Nandoon naman yung eagerness niya. Nandoon yung zealousness niya. Hospitality. Concern. Hindi driven by love to her master and Lord. It is driven only by motivation with wrong intention and expectation. Ito ay sinasabi yung sinabi ko kanina na ito pala yung habang binabasa ko na nakita ko ito yung sinabi ko ganyan sa pangangaral na yun that every diligence and zeal for the kingdom service for Christ must be gospel driven. Hindi ka magpo-progress, hindi ka magpapatuloy sa pakikisakot sa gawain pagkaharian. Maliban na tingnan mo kung ano nire-require sa iyo ng salita ng Panginoon. Unang-una yan ay lumago ka sa salita ng Panginoon. Bawat pagsisigasin para sa paglilitaw sa harian ng Kristo ay dapat dinapangunahan ng Ebanghelyo. Hindi ito dahil sa ano ko sa Panginoon. Gawin na natin yan sa ikakabuti ng ating tungkulin para naman sa Panginoon. Ngunit sinabi dito sa verse 14 na ating text ko, sinabi dito na siya ay humapit sa Panginoon, itong si Marta. Sinabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ng aking pagpatuloy dito at mag-isa? Sabihin mo nga sa kanila, tulungan ako. Pinapakita daw po dito na naging burden pala kay Marta ang pagdating ng Panginoon. Kaya sa tatlong ito, sinagot siya ng Panginoon na may urgency. Yung pag-emphasize nga po ng pagtawag sa kanya ay may nais para ng Panginoon na importanteng bagay kaysa sa kanyang kaabalahan sa paglilingkod at paghahanda. Ngunit niya itong pinagwawalang bahala. Diba? Ulit na sa Ernan, pabagsak yung Ernan o ng emergency na anong sinasabi ng piloto. Hindi. Pinapaabot ng piloto ng inang masama. Kung sa panganib ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon mula sa piloto, ay ganito ang naraman dito kay Marta. Sinasabi ng Panginoon sa kanya, Marta, ang paggawa at pagiging maalam sa gawain na hindi natin inaalis sa buhay ng isang tagasunod o mananampalataya sa Panginoon Kristo. Ngunit ito ay magiging pangunahin sa atin ay nalilimutan natin o mas isinasantali natin ang mas mahalaga ang pagsunod sa salita ng Panginoon kaysa mga alin ng paggawa para sa Diyos. Sinabi nga ng isang libro dito na sa School of Ephesians ni John Ray, ang lahat ay nakasalalay sa ating kaalaman sa salita ng Diyos kay Kristo at pakikibahagi sa pagsunod na iyon bilang pintuan at landas tungo sa ganap na kagalakan sa katwiran. So, sinasabi naman dito, ang lahat ng mga gawain natin sa pagkaharian ng Diyos ay dapat ito ay nakasalig yung sa kaunawaan natin sa Ebanghelyo at salita ng Panginoon na ating sinusunod. Sinabi na ni John Calvin about sa zealousness na a zealousness without truth is like a sword in the hand of the lunatic. So parang yung sinasabi dito na kahit gaano ka man kasigasig o kasipag sa loob ng gawain pangkaharian, ngunit hindi ito nakasalig sa katotohanan, parang isang baliw na may hawak na espada na was-iwas mo lang kung saan gustuhin. Hindi ganito ang mananampalataya. Tayo yung binigyang malinaw na direksyon ng Panginoon kung paano natin siya sasambahin, ano yung mga nire-required ba sa Old Testament, ano yung sukat ng kabal ng tipan, ano yung ilalagay na pang-bitbit doon. Yun ay sinunod ng mga ni Moses. At sino yung tao na magagawa noon? Specifico. So tayo na mananampalataya na nais sumunod sa salita ng Panginoon,
tayo gumagawa dahil ito ay nararapat sa Panginoon, kundi ito ay iniutos ng Panginoon. Ang punto lamang dito ay yung ilagat ang pagsunod sa katotohanan ng salita ng Diyos na nagbubunga sa maalat mong pagganap sa luwalhati para sa Panginoon. Dapat nasa katotohanan ng iyong pagsunod. At kung nagbubunga yan, mag-aalap yan sa iyong puso at gaganap ka ng tungkulin sa gawain para sa Panginoon. Pangalawa dito ay ang pagsunod ay bunga ng pagpaprioridad sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kung hindi ko makikita yung sino itong mga eager na tinuruan ni Apostol Pablo, mga brilliant Christian. So, mga brilliant Christian, sinasagisig nila yung salita ng Panginoon. So, makikita niyo bro na may pagpaprioridad sila about the truth. Siniscrutinize nila kung ano yung tinuturo sa kanila kung hindi sila maligaw. Yung seriousness nila is grounded dapat sa truth. So, grounded dapat sa truth. So, yung si Kristo ay masigasin magturo, magsalita. Tayo din naman dapat ay mabilis sa mabilis makinig. May pagnanais tayo na matuto sa kanyang salita. Ito ang makikita natin yung narapat ni Maria. Pansinin natin yung mga salita na sinabi sa verse 39. Sinabi dito, at siya ay may kapatid na tinatawag na Maria. Ibinawal Maria, naupo sa kanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Sinabi dito na habang si Marta ay abala sa ibang bagay at ang kanyang puso ay nahahati sa mga kaabalahan, isang tanging kailangan na pinili ni Maria. Naupo sa paanan at nakinig sa kanyang salita. Sa salita ng Panginoong Kristo, sinasabi na siya ay nagnanais na sundin ang kalooban ng Panginoon bilang disipulo, bilang tagasunod ng Panginoon na ini-imitate ang ginagawa ng kanyang master. Ito ay tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa pagtatanggol niya nga ng kanyang sarili sa tagong ito sa nakakayo yata siya sa governor tagpo ito. Ngunit siya ay tinilapis na doon sa court ng mga Hudyo ng Roman Empire. So sa Acts chapter 2 verse 3, sinabi niya dito, I am Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel. So makikita natin dito yung at the feet of Gamaliel, talagang tinuruan siya sa kung ano yung dapat maging sino siya bilang Pariseo, bilang may alam sa batas. Sinabi niya pa dito, according to the strict manner of the law of our fathers. Naturuan talaga siya, being zealous for God of all you are these days. So, sinasabi niya dito, zealous siya, naturuan siya sa lahat ng kaparahanan at the feet of Gamaliel. Ano yung kung ano yung ginagawa ng iyong panahon nila, is kung ano yung ginagawa ng iyong tagapagturo, yun din ang ginagawa mo, yung kanyang pananalita. So, yun talagang ginagawa mo dahil yun nakikita mo sa iyong master. Kaya nga sinabi niya sa mga sulat niya, imitate me as I imitate Christ. So, bakit gano'n nalaman? Dahil naturuan siya ng mga ganitong mga katotohanan. Dinais ni Maria ang pakikinig ng salita ng Panginoon at iyon ang tunay na kailangan. Ang matuto sa salita ng kanyang Panginoon sa kabanalan at sa gawin ng kanyang Panginoon. At ito ang kailangan na bagay. Ito ang bagay na tunay na mahalaga na kung wala nito, walang makapagbibigay ng tunay na kabutihan sa atin sa mundo ito. Ito yung salita ng Panginoon.
At ito lamang ang makakasama natin sa kabilang buhay. Sinabi niya sa verse 42 na ating binasa, sinabi ng Panginoon tungkol kay Maria, subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi nabubuhay sa kanya. Ngunit ang bagay na hindi nabubuhay sa kanya kay Maria? Sinabi sa Romans chapter 8, verse 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, niyang buhay, niyang mga anghel, niyang mga pinuno, niyang mga bagay na kasalukuyan, niyang mga bagay na darating, niyang mga kapangyarihan, niyang kataasan, niyang kalaliman, niyang aliman pamang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Makikita mo na ito yung pinakamahalagang bagay pala na hindi kukunin kay Maria. Sa Romans chapter 8, verse 1, ngayon wala nang katulad sa mga nakay Kristo. Yung bagay na hindi kukunin sa Kanya. At ang unang chapter, at ang mga unang chapter, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon dito sa ating tinatalakay, sa yung tinawag siya ng may tumawag sa kanya na sabi na, narito ang iyong mga kapatid, ang iyong ina at ang iyong kapatid. Ngunit sumagot ang Panginoon sa kanila, subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. So, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Isa rin ito sa pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Ano sinabi ng chapter 14, verse 15? Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos ay tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya ay mamahalin ko at ipapayan ko ang aking sarili. Sa verse 23, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ay mamahalin ng aking Ama at kay nilalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama niya. So, kung dito ay makikita natin ang salita ng Diyos na mabisang na ipapayag na iyong sinusunod ay malinaw na ebidensya ng ugnayan sa Diyos. Hindi ito mawawalang pagmamahal. Our labors not in vain if we truly obey His word. If we truly concern about the kingdom, advancing the kingdom of God. Kami po sa tinawag dito sa pag-ipon. Huling buwan nakakasama dito sa pagtitipon ito. Saan mo na ilalaga ang iyong buhay? Pagulad ng pangangaral natin kanina, isinusukat mo ang iyong relasyon sa Panginoon na dahil ito ay pinagpapala ng Diyos. Maaaring napapakinggan mo ang salita ng Panginoon, ngunit mas kumitimbang ang iyong mga paggawa para sa Panginoon. Eh, hindi naman ito pinag-uutos ng Panginoon na dapat mo sundin. Para naman ito sa Panginoon, nakita ko ng Panginoon, grateful ako dito service sa Panginoon. Na ibabahagi mo ba ang ebanghelyo sa iyong kamag-anak, sa iyong kamag-aral, sa iyong mga kaibigan, o kakawan na kakaibigan? Maaaring narito ka sa pagsamba at maaaring ibinibilang mo at ginagawa mo iyan para sa Panginoon. Wala kang absent, wala kang palya sa pag-attend. Ngunit patuloy mong hindi sinusunod ang unang nire-require sa iyo ng Panginoon. Anong unang nire-require sa iyo ng Panginoon? Magsisi, baliwala sa mabuting balitang ito, magpabautismo, mapagbilang ka sa pinag-aharian ng Diyos sa isang lokal na iglesia. Hanggang kailan ka manananan sa gawa ng iyong pinangahawakan na tingin mong mabuti para sa iyong sarili, ngunit hindi nire-require sa iyo ng Panginoon. Ikaw din naman ay nagpapagaya sa pinakalamalaman mong dapat gawin. Ang kalooban ng Diyos ay na dapat mong sundin.
o dito sa nakabilang sa iglesia sa Moro. Maaaring napakaalam natin sa duwagin ng iglesia, ngunit nalilimutan natin, sinasantabi natin ang salita ng Panginoon na dapat natin sundin. Lumago tayo sa kanyang salita, umibig sa kapatiran, na ito lamang ang magtutulak sa pagiging maalam natin sa duwa ng pangkalan ng Diyos. Hindi ito dahil napakinggan mo at ang pinangako dito, alam ko na yung mga bago na yan, ano pa man, lagi tayong bumalik sa pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Tulad ng ating pinag-aralan kanina, na ito ay makasalanan na walang karapatan sa Panginoon, ngunit pinahaginan niya ng kanyang salita, inabot ng kanyang ng pagbiyaya ng katangian, ng kanyang pag-ibig, na inilarawan niya sa pagbibigay niya ng kanyang anak kung sa krus, upang sa iyo na makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Diyan tayong lumago. Napakaganda kung iisipin natin na yung seriousness natin ay hindi dahil magpasiglaban tayo katulad ng Corinthian Church. Nagpapasiglaban sila, nagpapatalinuan sila. Yes, nandoon yung ebanghelyo sa kanila, ngunit ang tanong doon, naging totoo ba ito sa kanila? Driven by the gospel ba sila sa eagerness nila? Ngunit kung titignan, mali ang ganyan kaisipan na ang ating maalam na paggawa ay hindi nagiging totoo sa ebanghelyo. Lagi natin tignan ang ating maalam na paggawa sa loob ng gawaing pangkaharian ay dapat nakaugat, nakasalig sa katotohanan ng ebanghelyo. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, aming mapagpala at mahabag na mabuhin, Panginoon, ang inyong pagbubuyan sa amin sa muling pagpapaalala ng inyong salita. Hindi maaaring, Panginoon, na ipalit namin ang mga gawaing pangkaharian kung hindi nagiging totoo sa amin ang ebanghelyo. Nawa, Panginoon, tuwan mo ang aming puso na maging totoo sa amin, maging personal sa amin ang ebanghelyo na naipapangaral bawat pagtitipon. At dalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo magkita ang malinis na puso at kaisipan sa pagganap ng nararapat na hinihingi mo sa amin ang lumaguan sa inyong salita at mawangis kami sa imahe ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang nais niyo, O Diyos, na maglarawan kami ng inyong kabanalan at maging asin at ilaw kami sa makasalanan ng mundo ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming napag-aralan ito at maluwalhati kayo, Panginoon, hanggang sa mga nalalabi namin oras. Purihin kayo, O Diyos, pakilahin kayo sa kanyang pangalan ng inyong anak si Jesucristo. Amen. Sa pagtuloy ko, tayo may awit ng I love to tell the story. Nais kong isa-isa. Nakatera.